Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Pasensya na ho kayo ha. Grabe ho, nagka-error po yung upload natin kagabi. Hindi natin malaman. Kasi habang, pero check ko pa rin ngayon, baka ganun pa rin yung nangyayari ngayon. Oo. Yan. Tignan nga natin. Okay ba? Meron na. Yan ho, yung mga balita. Hindi na ho napagbigyan, hindi ho napagbigyan talaga ang kalayaan o pansamantalang kalayaan ni Tatay Digong. Itong mga taga-ICC na to, tigas ng mukha nyo. Ang dami nyo mga gusto mangyari sa buhay nyo, no? Ibang klase rin kayo. 80 years old na yung matanda. Hindi pa rin kayo naaawa. Talagang kumakatig kayo doon sa mga pamilya ng mga durugista. Ganun dyan. Baka kasi kayo ang nagpopondo sa... Oo, kaya gustong-gusto nyo merong nakapalibot na mga gumagamit na ipinagbabawal na candy. Grabe kayo ICC. Ibang klase kayo. Ibang klase kayo. Nakakawindang yung mga pinagawa nyo. Ang matandaan doon, nagkaka-Alzheimer's na Alzheimer's. Ewan ko. Alzheimer's na. Hindi niyo pa rin talaga pinagbigyan. Talagang naniwala kayo sa mga dorobo. Pasensya na kayo ha. Nagkaroon ho ng problema. Kaya nakakabuwisit eh. Imbis na ang ganda ng ating information, ang ganda ng ating reaction video. Bigla-bigla na lang, oo. Ganun nangyari. Pero babawi tayo, kay mag-alala. Babawi tayo ngayon. Sana hindi gano'n na walang boses. So, ICC binasura ang pilang interim release ni Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Robin Padilla dismayado sa pagbasura ng ICC. Pilang interim release ni Rodrigo Duterte. Alam mo, itong mga balita ng walang galang walang pangulo, walang dating pangulo, ni Rodrigo na lang, Diyos mio, mariman kayo. At itong pagmumukha ng babaeng ito, pag-resign daw ni Bibi Sara, pwedeng makulong sakaling umapila ang kamo ni Per sa ICC. Ate, lang yung mukha yan. Mukha pa ba yan? Ito, ipasok na natin. Huwag natin patagilin at humingi tayo ng pasensya ha. At yung ating mga kababayan, ating subscribers, hindi na pinagpatuloy ang panonood kagabi kasi nga, wala nga boses pala. Nakita ko na lang nung tumingin ako, ba ano nangyari dito? Ito, apila ha, pasok. Nananatiling nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apila ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Julius, kanina yung nakita nyo naman doon sa live streaming yung naging desisyon nga ng Appeals Chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina para lang kasi walang camera doon sa loob pero nakita niyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery. Parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140-seater yon. At hindi naman napuno yung gallery pero nakita natin isa sa mga nandoon ang kamag-anak si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga just to give you an idea nasa isang glass at nandun nasa second floor kami at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina tinatanong sa atin nila Bok Edlingaw na paano kung magre-react
yung mga nandun sa gallery. So yung kanina, naging tahimik at lahat ay nakikinig lang dun sa naging desisyon. 10:41, ang schedule kasi niyan ay 10:30. Pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon. At yun na nga yung dinidiscuss natin kanina, ay nireject ng appeals chamber itong appeal para nga baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una muna, sinimulan doon sa naging grounds ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk, at yung pangalawang grounds, at yan, malinaw yung sinabi ng Grabe naman. Wala naman propose na flight risk eh. Di ba? Oo, ang sinasabi lang doon, kasi di ba, sinabi nila, kailangan may mag-host na isang bansa para doon muna pansamantala. O ano yung, ito mga to, talagang alam na meron talagang nagpopondo dito sa mga, hayaan yung malapit na. Dahil nagutos na ho ang Supreme Court ng habeas corpus na madaliin ang pag-uwi ng dating presidente o si Tatay Digong. At still, para sa taong bayan, sa puso ng taong bayan, presidente pa rin siya. Nakakahiya itong mga nagpadala kay Tatay Digong. Ngayon, nasa na kayo? Hindi na kayo makaharap sa camera dahil sinimba kayo. Ano yung pagmamalaki nyo ngayon? Malapit na kayo. Pag upo ni Bibi Sara, alsabalutan na kayo. Talagang, oo, mawiwindang kayo sa mga pinagagawa nyo sa matanda. Sumiyo kayo. appeals chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit dun sa mga desisyon ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pre-trial chamber 1 doon sa naging desisyon niya noon nga noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pre-trial chamber 1 erroneously daw na hindi kinonsider yung state warranties na may isang na may third country na tatanggap doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng appeals chamber na again the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pre-trial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil nga doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So inexplain nitong ng pre-trial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng appeals chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasehan yon doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng appeals chamber na isa nga na hindi na-demonstrate again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1 na sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody at in detention ang isang suspect, Julius. Yun Alam nyo, ito hindi ako naniniwala yung mga dahilan ng kasi nabalita 'di ba dati meron daw na pumunta doon sa hotel na parang pinondohan. Parang doon ako naniniwala eh. Kaya antayin natin baka may magsalita diyan. Malamang may magsasalita diyan. Darating at darating ang araw, lahat ng mga hokus-pokus nila na ginawa kay Tatay Digong, sila naman ang gagamit nun. Sila. Oo.
Naniniwala ka ba meron pa raw resources si Tatay Digong na magamit? Tahimik nga mga Duterte, naghihintay lang sila ng mga desisyon eh. Anong resources? Takot kasi kayo. So yan yung akala nyo na magpapatigil kay BP Sara. No way. Ginigipit nyo para saan? Humingi ng tulong? Kanino? Kay Bongit? No way. Hindi bababa, hindi yuyuko. Si BP Sara at hingi ng tulong sa'yo. Ikaw, baka ikaw sa susunod na mga panahon. Dahil sa tama ng utak mo, sa tama ng mga ginagawa mo, sa hina ng kokote mo, baka kayo sa susunod ang humingi ng tulong pag kayo na ang nandyan sa sitwasyon na nangyayari at ginawa nyo kay Tatay Digong. Di ba? Ganun lang yun. At ito si Senador Robin Padilla ay may pahayag. Dismayado siya sa pagbasura ng ICC sa interim release ni Tatay Digong. Marami nag-aasam-asam. Ngayon, pasyam na buwan na si Tatay Digong. Gusto nyo bang abutin ng taon si Tatay Digong doon? Kaya madaliin nyo na. Huwag nyo nang patagalin dyan. Yung utos ng Korte Suprema, gawin nyo na. Diyos mio kayo. Gumawa kayo ng paraan. Pag yan pa rin, binasura nyo, inutusan na kayo, Malacanang, inutusan na kayo ng Korte Suprema o Supreme Court, na madaliin nyo ang pag-uwi ni Tatay Digong dahil kung hindi, aba. Reaction niyo lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release ng ni dating Pangulong Duterte. Malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun eh. Medyo nakatutok nga ako sa TV kanina eh. Kaya nga ako umalis sa plenary sandali, bakit ako, nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sinasabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot, siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tandaan na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman siya threat kasi sinasabi threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang, siyempre, desisyon nila. Opo. Pabalik kayo doon? Matagal pa ang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre, babalik. Kasi hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JV ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Okay. Sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. Thank you. Thank you so much, Senator. Thank you. Thank you, ma'am. Yun yan ang kanyang mensahe. Tsaka abangan nyo pagbabalik sa dahig ni Senator Robin. Ito, dito kayo gusto ko makita nyo si tuwan-tuwa sila. Nagpalakpakan sila. Kakaunti lang naman sila eh. Pero kinakatigan sila ng ICC. Kasi bakit? May pera eh. Di ba? Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung itatwa si Duterte ng mga friends niya, katulad ng Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest of the President of China. Bakit na galit kayo sa mga Duterte? Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ni Tatay Digong? Sobrang disappoint kayo nung napaupo nyo si Sara. Kasi gusto nyo mamuno. Gusto nyo. Nakakatawa kayo, nakakaiyak kayo, nakakalungkot. Alam nyo bakit?
Pag piniwalaan nyo yung taong ito, sira ang karir nyo. Oo, masisira ang araw nyo. Madidismaya kayo sa araw nyo. Kasi puro walang katuturan. Puro galit, puro hate ang nasa utak nila sa mga Duterte. Kasi yung mga negosyo nila kuno, di umano, ay di aabante late. Umalis ka na nga dyan. Papamura ako sa'yo eh. Diba? Torion hope third grounds of Duterte interim release appeal would be granted. Sana pagbigyan na ito sa huling pagkakataon. Ibigay nyo naman, please. I-grant na yung interim release. Of course, we do understand that you're not part of the legal team in The Hague in the ICC case, but you are part of the local legal team handling the cases here in the Philippines. Una-una po, ano po reaction nyo dun sa nangyari? Well, I accepted it with a peaceful heart. Though at one time I was apoplectic. I posted it. I was hoping that the third ground would be granted, although I was not so hopeful insofar as the first two grounds were concerned. But nangyari na yan, wala tayong magawa. Let's just move on and continue to hope for the best. Sir, the third ground, you're referring to humanitarian grounds. Yes, and I'm referring to the humanitarian grounds because indeed the grounds are very clear and evidences were presented that he needs to be out of prison. But, hindi lang ako masyado magkomento kasi I made a commitment that I will not make comments especially on the substantive issues of the case on the ground that I'm the lead counsel here of the petition for certiorari of the former president and Senator Bato de la Rosa. Attorney, I was wondering if you're in Davao. If you are in Davao, what are the sentiments of, the everyday Davaoenyo? Umaasa pa ba? Umaasa pa ba yung mga Davaoenyo na mapapakawalan, may chance na mag-grant yung interim release, or parang they kind of, lost hope na? Well, actually, we're hoping against hope, no? People in Davao City are hopeful that somehow a miracle would happen and the ICC would ultimately, find the necessary ground in order for the former president to be released. And we are prayerful likewise na merong milagro mangyayari. Sana magkaroon talaga ng malaking milagro na mag-grant na. Oo. Alam nyo, si Atty. Delgra, talagang napaluha siya eh. Oo. Ito yung eksena, kung maaalala nyo lang, hindi na natin kasi nagkaroon din ng press conference. Yung iba hindi lang pinapakita sa stream. At mga vloggers na lang po ang nagbibigay ng update. Talagang ipasok na natin para maintindihan ng lahat kung ano yung nangyayari. Kasi iba wala talagang alam sa mga bagay-bagay na may mga ganito. Video para lang mapaalala po sa inyo kung gaano katapang ang ating panauhin po ngayon. Tingnan po natin dito sa screen. So, yan yung balik tanaw. Yan yung mga balik tanaw noon. Pero, forward na natin. Sasalita si Atty. Delgra. Pero sa totoo lang, I don't want to see that video. Napayak na siya, no? Nakakagalit. Not because of me, but because of Mayor Ruby. Tama. Because of him.
But you know what? I watched the video again, and I was trying to recall that almost everyone was up to their feet. Tumataas yung boses. Makita naman kung sino yung tumataas ang boses. Lahat na. Pakita na ako siguro. But I like to put that in context. No? I have to hold my ground because some people were telling me bakit hindi ko raw binalikan or anong ginawa ko kay General Torre. But you know what? Ano ko lang ito? Pinag-isipan ko lang yan na I need to hold my ground because I need to protect the President on my side. With E.S. Mindaldea on the other side. Kasi mas matanda si E.S. Mindaldea, nung sinita siya, hindi talaga niya mapigilan. Kaya nabusasan si E.S. Mindaldea. But I like to go back to my observation once I was looking at that video, that particular video. And you try to look that video. You try to watch that video again in your own time and try to see that whole stretch of about siguro mga 3 to 5 minutes, okay? And then try to see who was the most calm in that video. Sino? Si Tatay. Si PRRD. Si Mayor Rudy. He was just there sitting. Hinihila na ako. Nagagalit na si Kitty. Tumataas na yung boses ni Anilet. Everyone was up to his feet. By the orders of General Torre, the police at the back were already about to gang up on us. But the man was sitting like this and looking around, not saying a word. And yet, siya yung focus nung araw na yan. Hindi lang siya yung focus, siya yung objective ng BBM administration at ng mga kapulisan who carried out the orders. But he was the most calm person in the room. And he was just looking around. And the only time he said something was, Hanelet was already raising her voice. But he was not addressing Hanelet. He was addressing the policewoman who was holding the hand of Hanelet, or the arm of Hanelet. He was saying, huwag mo na lang hawakan, huwag mo na lang hawakan. So makita mo, na yung tao, matanda na, 80 years old, but still with a very sharp mind. At least at the time, 8 months ago. And when I heard the news that he has difficulty having to stand trial, and that really brought me down. Everyone. Not only my family, but everyone. And I hope and pray that God will grant him the grace of good health to sustain him psychologically, emotionally, as we go through this, as he goes through this with everyone of us praying for him, supporting him, rallying for him, and everything that we need to do to bring him home. I'd like to divert a little bit with Colonel having to say something about yung mga nasa AFP at saka PNP. And I would like to affirm, I can say this, I'd like to affirm that there's so much support in the organization. At manggagaling yan doon sa tao. In one of those conversations, I've seen the man up close and I've seen the man from a distance. Kung ano yung makita nyo, ano yung marinig nyo, ganun din siya pagkatabi mo siya.
walang plastikan, walang pagbabago. Okay? One time, he mentioned about not necessarily the exact words, but basically what he said was, yung trabaho ng isang tao na yung trabaho niya ay magpakamatay sa bayan, saludo ako. And he was referring to the AFP, yung mga kasundaluhan at mga pulis. That's why when he became president, he took care of those who really stand and whose work, whose duty, if need be, to die for his country. And it is at this time that he has called upon those who admire to do your duty and stand up for your country. Yan ang sinasabi niya. Having said that, kahapon I flew in from Davao. And I was surprised there. Alam ko na marami akong nakakausap na mga retired military officers and enlisted men. From time to time, in fact, of the tanks, mga ganun. Pero, I was surprised that yesterday, in the airport, a person came to me and asked me, ikaw ba yung abogado ni PRRD? Sabi ko, opo, isa po sa mga abogado. Gusto niya magpa-selfie. And I have to oblige. So, nagpa-selfie. And then, in return, I was just curious. I had to ask, sabi ko, ano po yung trabaho niyo, sir? Hindi ko na lang sasabihin ko ang pangalan, anong ranggo, sundalo po. No, at may ranggo. And sabi ko, okay lang po ba kayo? Okay lang po ba sa inyo, sir? Sabi niya, okay lang po. Kasi yung sentimento po ng mga kasamahan nila nasa kay PRRD. And to me, that is uplifting. Kasi nga, there is one brave person, because normally you don't get those kind of reaction. And really, that reaction coming out publicly, expressing it publicly. But I appreciate it very much. Sabi ko, ituloy nyo lang yung servisyo nyo sa bayan. Yung lang masabi ko. And bumalik sa isip ko, yung sinabi ni PRRD, kung yung trabaho ng isang tao magpakamatay, hindi para sa bayan. Saludo ako. Kaya mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan at sa mga kapulisan. However, as in all things and in all statements, at sa lahat ng mga sinasabi niya, at the end of the day, he would always say, I take full legal responsibility sa mga ginawa ng panahon ng panunungkulan niya. Yan. Pangklase talaga si Tatay Digong. Wala siyang sinisi. Talagang lahat ng binitawan niyang salita noon. Ayan na. Oh, galit na galit kayo kay BP Inday Sara sa confidential fund. Dahil may confidential fund siya. O baka galit kayo kasi ginagamit niya ng gusto para sugpuin ang yung mga sugpuin ng mga kadurubuhan nyo. Ginagamit ni BP Sara yung confidential fund niya para panagutin kayo. Alaan nyo, sasagot naman dyan si Saldico patungkol dyan sa ICC na yan eh. Malapit na. Abangan nyo lang. May video pa dyan eh. Relax lang kayo. Baka maghayag na siya kung sino ang nag-utos at kung sino yung hinutel nila noong mga nakaraan
na nagkakaroon o magkakaroon ng panghuhuli o pangingidnap kay Tatay Digong. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!